Yon! Eto na, gagawa na natin ng reaction video to. Badang vs. Jonas, napakadami nagre-request sa akin nito. Pasensya na kayo kung hindi ako nakagawa ng halos daily reaction video dahil kakauwi ko lang, galing kami ng Ilocos Norte ba yun? Doon sa resort ni Governor Chavit Singson. Dahil meron kaming 1 week lock-in taping. Merong kasama ako sa project ng Lone Wolf Production, GMA Pictures. May gagawing pelikula ang mga kasama namin dyan. Sanya Lopez, David Licauco, si David Schuder, si Marcy at Abdul, yung napakagaling maging bading sa TikTok. Buboy Villar, Kuya Betong, si Charis, sino pa ba? Si Jade, si Liana, si Lizelle, yung MC ko sa Polo, si Batman, directed by Direct Benedict Mike. Yun. Grabe experience yun sa 1 week namin sa Ilocos Sur, sa Sulbec, Ilocos Sur, sa resort ni Manong Chavit Singson. Maraming salamat sa mga nag-alaga sa amin dyan, yung mga staff doon sa Sulbec Resort, mula sa guard, sa nagluluto, sa nag-aasikaso. Grabe, thank you. Siyempre, shoutout din kay Mami Rose. Mami Rose, thank you po. Ate Marilu at Ate Marian, thank you po. Maraming salamat po. At yun, pagkatapos na itong project namin, nakakatapos ng i-shoot. Abangan yan, mga April yata. Hindi ko pa pwedeng sabihin yung title, pero abangan nyo kung anong movie yun. At napakagandang movie na ito. Comedy na may drama at basta. At yun, meron na naman tayong dumating na bagong project. Ay, nako. Sa GMA din to. Abangan nyo kung saan yun. Kasama ko pa rin yun sila Marcy at Abdul. Thank you, Ate Marilu. Maraming salamat po. Yan ang nagbibigay sa akin ng trabaho ngayon. Yun. Kaya meron akong ginawang reaction video, yung Tipsy D vs. M-Side. Putik na yan. Teka lang saan yun? Ayun. Tawag nito, ang ginamit lang namin yung iPhone ko, tapos naka-screen record doon sa isang cellphone, kaya ganun lang. Shoutout kay Tito Marcy. Wag na natin patagalin to. Gawa na natin to. Padang versus Shernan. Eto na. Sa pangil! Sa pangalo! Sino una? Badang. Ako sana, Antotero. May inana na ba dulo ng titi mo? Balita ko, kumantot kayo ni Keram sa Kabanatuan. Ay, gago. Isang pokpok, 2 kayong gumangbang. Totoo yan. Patay na yung nagkwento. Mamay, rest in peace. May dudurugin lang ako. PSP, gang! Pumunta naman tayo sa ritokadang asawa mo. Yan pala ang most dick rider mo. Asawa pala yan ni MC Julio na dating ghostwriter mo. Ang kapal ng mukha mo. Sinusulatan ka na ng mga bara, tapos pag wala siya, yung asawa niya, kinakantot mo. Ang tindi mo, Jonas, tapos may pa post-post ka pa ng asawa at anak mo na masaya kayong pamilya. Pero di mo iniisip, may umiiyak kasi nakasira ka ng pamilya. Alam ng 3GS yan, huwag mo nang itatanggi pa. Kaya nga gumawa sila ng kanta, ang title, Ahas by Acapella. Puki ng ina kasi ng asawa mo, daig papawok-wok. Kinindatan lang ng duling, masyado na naging marupok-pok. Marupok-pok. Kaya kung ititira mo sa akin yung pagiging kupal ko, wala nang masasakit sa ginawa mo. Kinain mo puki ng asawa mo na ngayon naging asawa mo. At tandaan mo, wala na akong Kinain mo yung puki ng asawa ng tropa mo. Kinain mo yung puki ng asawa mo. Nagkamali. Asawa mo. Ayun, mas malinaw yun. At tandaan mo, wala na sa puso kong rap battle, numinegosyo na lang ako. Okay. Wala na akong pakialam sa talo o panalo, pumipera na lang ako. Kasi kahit anong gawin kong paghahanda, matatalo pa rin ako. Kaya di nyo napapansin, mga putang ina nyo, tinatarantado ko na lang kayo. Kasi para saan pa ang salitang sigurado kung di ka naman mananalo sa mga puki ng inang burado. Kaya burado kayo, mga buwaka ng ina ninyo. Hindi. Ako para sa akin, hindi yun. Hindi kasalanan din ng hurado yun. Kasi sa ngayon, nag-a-upgrade talaga yung battle rap para sa akin. Kahit yung audience na yan, nag-a-upgrade lahat yan. Pwede, maganda rin yung naisip niya yung yung parang attacking yung magre-real talk ng ganyan. Although di naman natin alam kung totoo yan.
dapat yung parang convincing, mas maganda yon. Tapos, konting upgrade sa sulat. At basta iba na yung battle rap ngayon eh. Pero sa bagay, badang is badang. Style niya yun eh. Kaso yun nga, kailangan talagang upgrade din eh. Yakapin yung pagbabago eh. Kung di ka naman mananalo sa mga puki ng inang burado, kaya burado kayo mga buwaka ng ina ninyo, ginagawa ko na lang to para sa royalty sa talent fee ko. At least may uwi akong pera katumbas ng 1 year na salary nyo. At hindi ako nagsusulat sa mga battle ko, yan ang gusto kong ipamulat sa kanya. Kaya lang naman ako tinalo ni Akat kasi ako sumusulat sa kanya. Kaya Jonas, magaling ka? Sige, ikaw na. The best ka? Sige, ikaw na. Mahusay ka? Sige, ikaw na. Basta sa akin ang pera at pag-endorso ng kumpanya hanggang sabihin nyo sa akin, badang, ikaw na. At baka tirahan mo maganda yun Maganda yung pinupunto niya na doon. Kaso, kailangan lang nung mas convincing pa. Parang Jonas, ikaw na. O sige, ikaw na. Pero, yung sa pag-endorso, o sa parang diskarte, masasabi nyo, badang, ikaw na. Mas maganda kung ganun niya dineliver yun eh. Ang ganda ng punto niya to. Na. Mahusay ka? Sige, ikaw na. Basta sa akin ang pera at pag-endorso ng kumpanya hanggang sabihin nyo sa akin, badang, ikaw na. Mas maganda yung ganun. ganun. At baka tirahin mo ko sa mga issue ko, tang-ina, pas na yun. Ikaw nga para ma-maintain yung career, nagsuko-concert ka sa mga pasyon. Yan ba ang yung passion? Nagrarap sa mga pabasa, yung mabagal na makanta, ginagawa mong pasong? Wow, ganda nung rhyming nun passion, pasong, okay. Yung convincing at delivery, kung yung kumbaga, maganda na i-practice niya yun yung mas pit-pitang delivery. Ang ganda rin naman eh. Yung mga matatanda doon, dinadamay mo sa iyong depression. Depression. Hinahatak mo pa yung push button ng video okay kahit alam mong depression. Tangina, bars. Nakaka-stress yun. Lalo na sa mga asawa ng tropa mo na ikaw ang nagbibindisyon. Siya daw ang pastor na sagrado sa mga pek-pek nyo magdidesisyon. Ano ka, si Kibuloy? Ang pastor na manyak na masama intensyon? Hawak Bible pero kantuta na sa utak, tangina, intensyon. Ang ganda nun ang ganda nung rhyming ni Badang doon Kaso, maganda yun kung yung mas na-practice niya kung yung magandang deliver. Ang ganda sana ang ganda eh. Ulat mo, nagrarap ka. Para makakantot ng libre kasi yan ang kanyang dedikasyon. Dedikasyon. Tangina mo, kahit GRO may bayad yun. Ultimo paghawak ng kasyon. Tangina. Ang galing nun Dedikasyon. Dedikasyon. Ang gandang verse nun. Kaso mas maganda kung na-practice siya yung mas magandang deliver. Pero maganda. Walang utang doon, may resibo yun. At ano sinasabi nyo na ayaw nyo maging badang, okay lang na maging bading. Talaga ba? I can imagine. Gago. Nakikipagpatayan kayo rito sa rap battle pero yung mga tumbong nyo hindi na virgin. Kaya pala gusto nyo maging bakla dahil kayo mismo tsumutsu pa. Kahit makupal pa titinig Glock 9, gusto nyong sumuso pa. Kaya proud maging badang at ayoko maging bakla. Nire-respeto ko kayo pero yung tumbong at tamod, nilalaro nyo ng dila. Parang ganito. Kaya niya nabanggit si Master Glock 9 kasi di ba parang may pinost dati to si si Badang about dun sa anak ni Master Glock 9 dahil bading pero tanggap tas parang binash niya ata. Para pinagtatanggol ng sarili niya. Fuck shit! Bars kayo ng bars para masabing malupit. Wordplay kayo ng wordplay pero hindi na mga virgin ng puwet. Kaya onting ulan lang sa mga lugar nyo, mga nagbabaha. Paano ba naman kasi wala na mga puno, puro na bakla. Okay. Nabasa ko yun sa memes May ganun. Parang kaya umuulan, mas marami ang bakla kaysa sa puno. May nabasa akong ganung memes. Fuck! Yak! Pag handa ka laging tsumupa, ang tawag sa'yo, preparadong sak. Putang ina! Handa ka laging tsumuba, preparadong sak o preparadong sak subo. Gago nun. Kaya Jonas, chupa! Chupa-chupa pa umamaw, chupa pa umamaw. Hoy bakla, balik tayo sa dating issue ko, this is my fucking right. Sinunod ko lang si Pibos dahil sa opportunity, bite ako ng bite. Di ko inisip kahahantungan ko, fight lang ng fight. Ang problema na damay ko si Glock dahil sa pahype ng pahype. Nang dahil sa kasikatan, nagpauto ako, that's fucking life. So parang sinasabi niya na kaya siya nakapagsabi ng ganun kay Master Glock 9 para sa hype.
para umingay pangalan, may pag-usapan. Kaso nga, aminado rin siya na parang sobrang bad na yung publicity. Aminado naman siya, which is good. Dahil sa pahype ng pahype, nang dahil sa kasikatan, nagpauto ako, that's fucking life. That's fucking life. Sinunod ko lang si Pibus, tangina, that's fucking tight. Pero yung, dahil mga battle ko na pending, kaya marami na inggit sa akin dahil kada laban ko trending. Pero iba kasi turing sa akin ni Pibus yung nag-the besting. Lalo yung nag-testing, akong kumanta. Ayaw nyo kung tawagin R&B besting. Kaya ito ang besting. Sa blind decision, naging bigger fault ko. Nagalit ang lahat na trigger insulto. Pero kahit anong mangyari, naging mga bitter kayo no? Kaya kung galit kayo sa akin, suntukan tayo na malapiter kaya tano. Actually, ang nakikita ko dito, ginagawa ni Badang yung kaya niyang mag-multi. Kaya naman, marami ako naririnig maganda. Besting, mga ganon. Kaya ni Badang. Kaso, ang problema, yung pagkaka-construct at delivery. Kailangan pang ma-practice ni Badang yun. Although, iba talaga style ni Badang pero pinapakita niya dito na kaya niya. Ano? Ikaw ang tunay na rapist. Buta. At ang mga grupo mong 3GS, mga manyakis. Hoy! Nang hawak ng kamay ng bata. Shernan, ipanalo ko na yan. Okay. Hindi man ako nakakabattle sa flip-top, okay lang. Okay. At least yung asawa ko, hindi kinantot ni Lil Jon. Ay, gago. At tulad ng ginawa sa'yo, kinantot ni Lil Jon. Putang ina, bumawi, gago. Bawi niya to sa yung, di ba, meron akong rebat kay Sinyo sa laban namin na parang nangahawak ng kamay. Hindi makabattle sa flip-top, tapos dinilaan ko siya. Actually, nasabi ko na rin naman to sa ibang battle ko, sa ibang mga reaction video ko about dun sa ginawang angle ni, tawag na ito, ni Lanceta. Ang galing nga ni Lanceta dun kasi, di ba, nung magkaaway kami ni Lil Jon, pino-call out ko siya na si Lil Jon may kumakantot ng asawa ng may asawa. Kasi may mga may mga MC sa flip-top na nagsusumbong sa akin. Kasi alam nila na sa 3GS ako yung pinapakinggan, ako yung parang kumakastigo pag may mali. Nung hindi kami okay ni Lil Jon, ang dami nagsusumbong sa akin na tangina, kuya, yung jowa ng tropa. MC din yun, hindi ko nababanggitin. May nakakita na magkasama sa Sogo, ganun. Tapos ako, nakita ko rin yung bahay Katay. Nakita ko magkasama sila, sabi ko, tarantado ka talaga. Ganun. Tapos, may mga tropa rin na parang, alam mo na, diniskartehan si Lil Jon. Kaya, nung kino-call out ko si Lil Jon noon, bago yung laban namin ni Lanceta, nagulat ako nung binitaw ni Lanceta yun. Asawa mo kinantot ni Lil Jon. Tapos, nirebatan ko yun na, parang, tangina mo, di niya magagawa yun. Tapos, naging effective sa mga tao na, putang ina, no? Siguro dahil sa mga call out ko kay Lil Jon, parang nagtugma, tapos parang naging connected at naisip ni Lanceta na i-angle yon at nagmukha siyang totoo at convincing dahil sa kung paano i-deliver ni Lanceta, which is kung yung ibang sulat ni Badang kung ganun yon, mas magiging convincing yun yung unang mga banat niya. Depende talaga sa delivery. Pero yun nga, ako hindi ko na rin talaga halos kasi hindi naman totoo. Alam sa flip-top, kahit lahat ng mga MC, alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya hindi namin halos pinapatulan. At sa mga di nakakaalam, di ba, nung event ng patay kung patay, nandun sila Akata, Badang, may laban sila sa Alabang, at ako mismo pumunta kasi Alabang, lugar ko yun. Gusto ko silang i-welcome sa lugar ko. At the same time, okay na rin naman kami ni Akata. At si Badang, wala kaming problema, di kami magkaaway. Winelcome ko sila noon, tapos natuwa ko kay Akata noon. Unang lapit niya, yumakap agad, sabi sa akin, Tol, sorry. Ano yun? Walang ibang nakarinig, binulong niya sa akin, naramdaman ko yung sincerity. At okay kami ni Akata. At si Badang naman, yun, nakikiusap pa rin na tulungan ko siya sa flip-top. At kaya siya nagpo-post noon na may pinost siya, nabasa ko yun, yung parang, si Akata wala talagang pag-asa kahit sa entrance ban na. Ako nagsabi sa kanya noon, at sabi ko, si Enigma hindi naman galit sa kanya. Ako nagsabi kay Badang, hindi galit si Enigma sa'yo. Ang iniiwasan niya lang yung issue. Kaya ako, hanggat maaari, inihilot ko pa rin kay Enigma, kung papayag siya, Badang versus Shernan, gusto ko talaga sa flip-top. At nagpaalam sa akin yan si Badang na maglalaban sila ni Jonas at nagpaalam sa akin na babanggitin niya daw yan. Yung Shernan,
babanggitin ko yung ano, yung Lil Jan issue, yung sa'yo, sa asawa mo. Sabi ko, kung ako lang, ayoko na kasi yung asawa ko naiinis na rin eh. Hindi lang nagsasalita kasi hinahayaan niya. Tsaka hindi naman totoo para patulan. Pero yun nga, nakiusa para pampahype namin dalawa. Sabi ko, sige, wala problema, battle naman yan. At kahit ano pwede sabihin. Kaya, ayun, hinayaan ko na lang siya sabihin yan. At ayun, nakabawi siya dun sa pang-aasar ko. Pero, ayun, pero kung i-judge ko tong one, tapos na ba? Parang, magaganda yung mga rhyme. Kulang lang sa magandang delivery at pag-construct. At ayun. At ayun yung kaya ako nasabi din dito dahil ang dami nagko-comment pa rin. Actually, sa mga, kung mapapansin nyo sa mga nakaraang battle ko, hindi naman inaanggulo yung about Lil Jan, asawa ko. Dahil hindi naman totoo, alam din naman nakalabang ko yan. Alam nila yan. Pero dahil nakadikit na siya sa battle sa akin, wala na sa akin yun. Kumbaga, tangina, meron pa nga akong ano dyan eh. Parang pag may gumamit nun sa akin, meron ako naka-ready doon. Pero dahil sa mga past battle ko, hindi naman ginagamit dahil hindi naman totoo. Pero dahil kay Badang, parang tingin ko, pagmumukha siyang totoo dahil si Badang, alam mo yung asaran, alam mo yung style niya. Yun. Pero sana mag-battle kami ni Badang. Kung ako lang gusto ko mag-battle kami ni Badang kasi wala, matagal din namin inalagaan yung gantong issue eh. Sa ako, kung sa flip top. Pero pag ayaw ni Badang, ibang liga pwede pero hindi ko ibibigay ng mura. Sayang yung hype namin ni Badang. Tangina, pagkakakitaan nyo lang ng mura. Hindi ko bibenta ng mura yan. Eto, sino na? Jonas? Tapos na? O, round 1. Jonas, pakinggan natin. Anyway, yung round 1 ni Badang, kulang talaga sa mas magandang delivery at construct pero okay para sa akin. Okay. Check! Hindi, totoo. Pinarito ko ikaw asawa ko. Pinaganda ko yung ilong, mga 150,000 siguro. Okay. Kasi mahal ko. Di naman ako katulad mo, pinapabayaan mo yung asawa mo maging bato-bato. Tangina. Gago. Tangina mo, John. Ang asawa na ito, ang laki ng tricep. Tangina mo. Gago. Tarantado. Ganang ribat nun, ha? Ano ka ngayon, ha? Gandang ribat nun. Pinupula mo yung asawa ko, maganda talaga yan. Ilang beses ko na sinasabi sa battle. Ang ina nito, ang puta. Palibasa yung asawa mo, piga lang ng piga ng sili. Di ba? Ngayon, nahihiya ka. Ang laki-laki mong palamunin. Di ba? Gago. Pamparitoke lang ng asawa ko yung kinikita mo buong taon. Isipin mo yun. Bukin ang ina mo, chong. Ang inan to, ang puta. Gago. Round 1, game. Game. Tito Badang, alam mo bang ako'y todong naghanda para lang sa'yo makasabay? Kaya bago ako magsimula, pwede bang pakamay? Yan. Kumamay talaga, ha? De, Gago. yung issue niya dun sa bata, tapos na yon. Hindi na para halukayin. Tsaka panalo siya dun sa kaso at napatunayan niya yun sa atin. Move on. Game! Which is tama naman, dahil panalo ni Badang at hindi naman siya na, ano kasi, kumbaga, hindi siya nahatulan o walang final decision na, ayun, rapist siya. Hindi naman. Naipanalo ni Badang yan. Ba't tinawakan mo yung kamay? Ay, gag! Putang ina to. Ba't mo hinawakan? Akala ko naman hindi susundutan, gagong puto. Hindi. Lasing lang daw kasi siya. Balak niya nang matulog, mali lang siya nang napasukan niyang kwarto. Okay. Wag mo nga kaming ginagago. Nasa taas yung kwarto ng bata, nasa baba yung kulungan ng aso. Puta. Tarantado. Gago. Tangina mo. Tsaka wala naman daw siyang gagawing masama. Talaga ba, ungas ka? Papasok ka pa lang ng kwarto, yung burat mo nakalabas na. Hindi ako makatawa, parang puputok na naman. Hindi ako makatawa na malakas, putang ina doon. Gago. Para puputok yung ubo ko eh. Gagong Jonas. Ang ina na ito ni Badang, pati ako nililin lang. Okay. Tsaka paano ka malalasing nakadalawang Yakult ka lang? Bakit ba kasi trip na trip mo mga grade 5?
malapit ka nang mag-50. Yan ang napapala mo, badang, kakadjakol mo pag siniskwela. Gago. Actually, nagigets ko rin si Enigma kung bakit ayaw niyang maglabang kami ni Badang sa flip top. Kasi sobrang sensitive talaga nung topic eh. 'Di ba? Yung parang ganun. Kung pakikinggan mo. Although battle is battle, pero si Enigma naman kasi, hindi naman yan yung parang may issue yung tao. Mas gusto niyan more on for culture. Gets ko rin naman. Medyo sensitive talaga yung issue ni Badang. Kung isang beses lang, pwede pa nating isipin na hindi niya sinasadya yung nagawa niya sa bata. Kaso lang yung logbook sa presinto, tangina mo, napuno mo na ata. Puta. Alam niyo mga kaso na ito sa barangay? Ano? Puro pangangapkap ng puday. Laging nasa tapat ng elementary school, naghihintay ng batang walang kasabay. Di ba? Di ka pa rin naamin? Ulol, kabisado ka namin. Pag prospect mo ay bata, sinisilaw mo sa ice cream. Tangina. Gago. Gago. Tarantado. Di ba? Pag prospect mo, bata, sinisilaw mo sa ice cream. Alam nyo, technique na ito, mga brad. Ano? Para makapanghipo siya, mga brad. Ano? Magpapanggap siyang bulag. Kaso halata rin agad. Kasi imbis na paganto, puta, paganto siya maglakad. Gago. Pag eto nakainuman nyo, yung mga trip nakakadire. Pag nalasing, napapraning, biglang winawasiwas yung titi. Pag inabot ng kalibugan, wala tong pinipiling lugar. Pepwesto yan sa gilid ng rep, tas dun siya magsasalsal. Alam mo, hindi ka pwede sa bahay ni Kuya, Tito Badang. Kasi yung mga galawan mong ganyan, malamang manyakin mo si Fiang. Okay. Tsaka- Sa Piang yung sa PBB. Utang ina. Yung mga ipapakita mo sa TV, puro lang kalaswaan. Baka first time in history, lumabas si Kuya para sapaking ka lang. Gago. Gago. Alam ko ang kalibugan, normal yan sa katawan na nararamdaman. Okay. Kaso iba yun sa'yo, Badang, puta, parang kapansanan. One time pumasok to ng gym, kaso pinalabas siya ng lahat. Yung babae gusto niyang ispatan, ang ginagawa, squat. Okay. Paano mo ispatan? Pag ganyan? Putang ina. Pero nagbago na siya. Isa na daw siyang mabuting tao. Nagbebenta na lang ng chili garlic, yun ay marangal na negosyo. Okay. May umorder nga sa kanya, babae. Kapitbahay niya lang sa Baguio. Sabi ng babae, "Sir, paano ko po makukuha? Meet up ma'am sa kwarto." Bakit doon? Tang ina. Gago. Ang inan to. Tarantado. De. Ngayong round 1, pinakilala ko siya sa inyo bilang rape artist. Sa round 2, ipapakilala ko siya bilang rap artist. Pero alam nyo kung anong tutugma doon sa rap artist? Ano? Manyakis. Tsaka tang ina mo, nag-dedekasyon. Ang ina nito, no? Wordplay manyakis. Okay. Ano to? Utang ina. Dede. Dede. Ba yung dede? Ay, hindi. Ay, hindi. Kala ko yun yung dede. Okay. Round 1, Jonas ako, Jonas. Mas marami kasi magagandang joke si Jonas. Yung, ano yun, taas yung kwarto ng bata, nasa baba yung kulungan ng aso, nakadalawang Yakult ka lang, paano ka malalasing, tsaka yung panimulang naipanalo niya yun, tapos bigla, ba't mo kasi hinawakan yung kamay? Galing nun, pati ito. Mas maraming magagandang joke si Jonas. Mas lamang siya sa round 1. Pakinggan natin, Badang, round 2. Palakpakan naman! Yeah! Kahit ano bang sabihin mo, hindi na yan tatalab. Para ka lang pagsubok na dumating sa buhay ko, lagi akong papalag. Kaya kung iyong hinahangad na ako'y mababalagbag, malabo pa sa sabaw ng pusit na ako'y iyong mapapabagsak. O di ba, napasaya kayo? Pero di niya maamin ang totoo. Yan si Jonas, daig pa akong madrona. Nang-check ng CM ng iba kahit di niya asawa. Tangina, hindi po... Nag-check ng CM ng iba. Ang ano yun, parang ayun yung tinutukoy niyang CM is yung pag, ano diba, yung buntis, yung susukatin kung ilang CM na yung ano, yung pek-pek, gagong Badang.
Nang-check ng CM ng iba kahit di na asawa. Tangina, hindi pa buntis asawa ng tropa mo, chine-check mo na? O baka naman yung titi mo, matagal mo nang ini-inject sa kanya. Okay. Bakit, doktor ka ba? Eh, isa ka lang naman komedyanteng kantutero. Nang tanging kapangyarihan mo lang ay mamingir ng mga asawa ng tropa mo. Kaya salamat, pistolero, sa binigay mo na info. Gago. Bukto sa akin si Torero. Kung sino pa maliit na tao, maliit na titi, yun pa ang kantutero. Tong ina, pistolero, bigay info. Gago. Alam mo, para ka talagang Indiano. Hindi lang sa pagiging manyakis nagpapakitang gilas to. Minsan yung camera ipapahawak sa'yo. Tapos tatakbo. Sabay tatampling sa harap ng maraming tao. Pwede pa lang palakpakan natin si Sir? At magbi-beatbox ako Sumayaw ka, brother. Plotter, plotter, kwak, kwak, plotter, plotter. At hindi lang yan ang kanyang talento, mga tol. Magaling din to mag-basketball. Actually, masyadong plain din talaga. Ito, round 2 na tayo. Masyadong plain din yung parang round 1 niya halos parang ganito rin. Nakakailang ano na, ilang line na yan. Tuloy natin. Kaso sa gitna ng labanan, nakahawak ng yak balls. Kaya napakanta na lang ako Itlog ko yan, hindi yan bola. Ang bola ay kumakalog. Ang itlog ko'y kumakalbog. Baliktad. Pero, all joke na yan, all joke yung kantang yan. Baliktad. Ang bola ay tumatalbog, ang itlog ay kumakalog. ang itlog ko'y kumakalog, kaya napasabi na lang ako ng ewan. Hoy, Jonas, alam mo yung shampoo keratin? Katugma ng mata mo yung kerat din. Okay yun keratin. Hindi naman duling si Jonas baka mga camera nyo lang. Sumali to ng wawawin, sabi ni Kuya Will, bulag ba yan? Bigyan ng TV yan. Okay. Okay, nakita ko na rin sa memes yun. Yung bigyan ng TV dahil bulag. Tapos may padasal-dasal ka ba na kunwari mabuti ka? Battle MC, piling maputi ang kaluluwa. Pero alam ng Diyos na peki ka at nagnakaw ka ng asawa ng iba. Kaya paano ka bibigyan ng magandang mata? Yung time na naghihirap siya, kumakantot ka. Kaya baka pati asawa ni Kairam, gawin mo ring kabit. Sama talaga ng ugali mo, buti pa yung daga, sinasabihan ng mabait. Okay. Pero ikaw, yung titi mo, maya-maya, galit na galit. Gusto lagi makakita ng white men, kaya sabik na sabik. Puta, nag-high lang yung babae sa'yo, tinigasan ka na. Paano kung nagpa-video greet siya, puta, baka nilabasan ka na. Angas talaga ng titi mo, pandayo talaga. Kaso pag dumadayo to, ang mga pakay niya, yung mga babae nagdadalaga. Kaya wag mo kong yayabangan na parang aastang papalag ka na. Hindi porket mukha kang burat, kala mo may bayag ka na. Okay, burat, bayag. Hindi porket may mukha kang burat, may bayag ka na. Bakit? Astig ka naman. Bakit? Halang babito ko mo? Astig ka naman. Para kang papatay dito, pero sa totoong buhay, ang bait-bait mo naman. Kaya huwag mo kong aangasan, isa lang ako mabait na opponent. Ikaw lang yung nakita ko nakikipagbarilan kaso sa comment. Atapang atao parang Andres Abonifacio. Aputol kamay, hindi atakbo. Aputol paa, hindi atakbo din. Pero atusok ang mata, aduling, atakbo atulin. Kaya hindi nyo napapansin, yung mga comedy ni Jonas talagang mananakaut kayo. Malaman ni Pacquiao talagang sabog ang ulo nyo. Pinanood ko mga battle neto, parang boksingero. Ang titindi ng mga punchline mo, putang ina, nakatulog ako. Ako din, patulog Masarap na ang panoorin mga battle ni Malupito, nakaka-impress masyado. Kayo, minamaliit nyo ako tagatanggal lang ako ng stress ng mga tao. Kaya huwag kang ma-press ko barumbado. Dahil ang katotohanan, mababa lang ang presyo mo tarantado. Anong halaga mo? Hindi porket naagaw mo asawa ng tropa mo sa totoong buhay, panalo ka na. Hindi porket may natutunan ka sa Batang Quiapo, ngayon papangaralan mo pa. Baka laslasin ko yung laman loob mo. At i-donate ko yung kidney mo. Para kahit kupal ka na tao, at least may nagawa kang mabuti sa mundo. Alam mo, Jonas, kahit di ako doktor, kaya ko ma-diagnose ang iyong mga sakit. Unang-una, pag nakakita ka ng maganda, gusto mong gawing kabit. Pangalawa, pag di ka nakakantot ng asawa ng tropa mo, sumisikip ang iyong dibdib. Oh shit,
Hayaan mo, bigyan kita ng mga gamot na dapat mong bilhin. Ito ang yung bibilhin. Bumili ka ng metformin, atorvastatin at amlodipine para yung kalibugan mo maging normal din. At huwag kang bibili ng Robas, baka pati asawa ni Shernan makantot mo rin. Yan ang dapat mong sundin na mahiwaga ako na guidance. Huwag kang papalya sa mga guidelines. Tartado. Vitamins yung Titan na kapag nasobrahan ka, bigla ka bang gagangbang habang nakagang sign. At mapipil mong piling matalino ka na para bang si Albert Einstein. Pareho kayo ni Tipsy D, kunwari henyo, pero magnanako ng mga best line. That's fine. Pukin ang ina mo. Kupal kayo pareha, yun ang punchline. Freestyle na lang yan, putang ina. Magnanakaw ka ng asawa mo, kupal ka lifetime. Time. Ay, nako. Plain lang. Sayang. Sayang din eh, kumbaga yung binibigay na pagkakataon ni Phoebus eh. Kumbaga, masyadong nagagamit na rin yung parang word na hindi ako naghanda kasi maliit bayad dito, freestyle lang ako, nanggagago lang ako. Kumbaga na, sayang din. Plain lang siya para sa akin eh. Hindi, sayang eh. Ang daming patay moments talaga. Badang! Okay, round 2. Jonas, pagan natin. Magnanakaw daw ako ng asawa ang puta. Kung ano-ano babanggitin, kesa naman sa'yo, magnanakaw ng pamangkin. Tang ina mo. Ilan to? Oy, pamangkin ko yan ha. Ay na yan. Gago. Gago ang puta. Sa'yo pa talaga nanggaling, no? Tangina, rapist daw ako. Tangina, nakakaya naman sa nag-orange. Tangina. Yung palang panalo na ako eh. Nakakaya naman. Mga sinumbat mo ng 1 and 2, tapos nag-orange ka. Ang inan to ang puta. Dapat inisip mo muna yung, sasabihin ko ba to? Eh ako yung nakasuhan. Tama. Doon pa lang, sablay ka na dang. May punto rin Ang ina naman. May punto rin naman. Pukin ang ina mo, Alan Kay. Ang ina na ito, maputing Shrek. Tangina to. Mukha kang Minions na itim, putang ina mo. Minions. Ang dami ha. Iba talaga mga kumakanta pa eh, no? Kumanta pa, di ba? Sige, putang ina. Total, rapper naman ako. Ba't di ko kaya pakitaan to ng tongue twist? Sabayan nyo lang ako ha. Bigyan nyo lang ng palakpak. Game! Yeah! Ah. Mani, pinirito na mani. Kung ayaw mo rin, no? Pwede sa pula. Oh, alam mo ha. Tangina, parang nasa memes din na yun ha. Alam mo, ikaw lang ha. Tangina mo. Mani, pinirito na mani. Kung ayaw sa puti, pwede sa pula. Tangina mo. Wait lang, inom lang ako ha. Ulol eh. Kupal. Isumigaw ng kupal ha. Siya nga pala si Badang, Republic of the Philippines. Tara ating sariwain. Isa-isahin natin mga nakasama mong bigatin. Si Looney, Michael V, Glock 9, Francis M, si Mayor, si Bastonero, si Cosa, si Warden. Tangina mo. Gago. Tangina. Ang dami, Otits. Oh, ilang yan. De. Siya si Badang, kamandad ng Marikina at 187, mga men. Ayun, sa mga di nakakaalam, si Badang ay miyembro ng kamandag ng Marikina na sumali sa rap Public of the Philippines ng Itbulaga. Kamandad ng Marikina at 187, mga men. Mm-hmm. Kasama siya sa We Don't Die, We Multiply, hindi nyo lang napansin. Mm-hmm. Pero kung inyong babalikan, malamang makikita nyo rin. Sa intro ng music video, siya yung driver ng tren. Putang ina mo, Jonas. Kupal. Gagong puta. Gago ka talaga. Gago. Grabe ka, pare. Lintik, ibang klase. Nagre-repin ka ng grupong hindi ka kasali. Alam mo yung ginawa mo? Tangina, nakakahiya. Para kang audience ng basketball na nakirebound bigla. Balak pang mag-chakra. Kaso lang pahiya ka. Puta, pinipilit nga si Abaddon, maangas daw yung papaya. Tangina mo. Alam mo kung bakit di ka sinama? Kasi makakasama ka. Imbis na ang isigaw nila ay chakra, baka sumigaw sila ng atsara. Atsa!
At Atsara! Chara! Kami ang... Ibig na chakra! Atsara! Tang ina mo. Kami ang mga sumpang tagapagbigay ng mga papaya. Kupal na puta. Ina mo. Hindi, totoo. Okay naman talaga yung kanta eh, kung hindi mo nilabas. Tang ina mo. Kaso lang nirelease mo, puta kaya ka binabash. Ang laki-laki ng katawa mo, kanta mo, papaya, kung di ka ba naman ulol? Kung di nyo binash yung papaya neto, maglalabas pa to ng kundol. Gago. Pero may kanta talaga to, sumikat. Title, Eroplano. Maganda rin mga pare. Kaso paglipas ng panahon, ayun, iniwan din siya sa ere. Okay, eroplano, Paano ere. yung ugali nito ni Gago? Nagbago tsaka pumangit. Kaya nung nalaos yung eroplano, kung kani-kanino ka na lang sumabit. Hanggang sa tuluyang humina na yung karir at tuluyang tumamlay. Yung mga kasabayan mo, ayaw kang kasabay. Hindi na kinukuha sa mga event. Paano yung ugali mo, sablay? Kaya para mabuhay yung karir, gumigesting sa patay. Okay. Di ba? May makanta ka sa mga patay, di ba? Oo. Di ba? Kasi sabi ko sa'yo, ha? Di ka ba naiinggit? Yung mga kasabayan mo, puro icon na, tsaka idol, tas nire-respeto pa sa SOCMED. Okay. Ikaw, kahit mag-post ka ng motivational quotes, puta, minumura ka sa comment. Tang ina. Gago. Paano? Pati mga simpleng issue, pukin ng ina, sinasawsawan mo pa. Pati yung pag-post ni Rosmar tungkol doon sa mga binagyo, pinuna, bakit? Nakatulong ka ba? Nag-post kasi si Rosmar ng habang kami nasa maayos na lagay at naka-aircon, yung mga nasa Bicol sinasalanta. Kung iisipin mo, concern pa nga. Sa pinost niya, walang sablay. Tsaka tumutulong yun sa kapuspalad, ikaw nangahawa ka lang ng kamay. Oh, gago. Tang ina. Tapos magtataka ka kung bakit maraming galit sa'yo. Mag-isip ka nga, puta si Papa Jesus nga may mga basher, ikaw pa kaya? Tang ina Kung mo. nagtanim ka ng kung nagtanim ka ng kabutihan, may respeto ka sanang tinatamasa. Okay. Kaso wala, putang ina, mas naisip mo pa magtanim ng papaya. Okay. Ang punto ko rito, mapabadang o mapadarwin, hindi ka naging profesional. Yung karir mo tsaka buhay mo, hindi mo minahal. Tsaka alam mo kung anong sampal at pinakamasakit sa lahat, kasama ka sa mga tumagal pero di ka naging alamat. Tang inang katinon. Yun lang. Kasama ka sa mga tumagal pero di ka naging alamat ang katinon. Sa mga tumagal pero di ka naging alamat. Yun lang, Shrek na puti. Okay. This phone can Ano save to? your Huawei? group photos. This is the Nova 13, Huawei's latest mid-range device that comes Ayun, ano pa rin eh. Jonas pa rin. Round 2. Kuha pa rin ni Jonas. Bati tayo. Ang babasahin kong comment ay... wait lang ha. Ang babasahin kong comment ay galing dito sa... Naglalag pa puta. 1 and 2 Jonas ako ha. Galing sa Tipsy D versus M-Site. Basahin natin. Okay. Okay. Idol Shernan, walang mali doon. Ang salitang tinitingala ay nasa kasalukuyang aspekto ng pandiwa. Ibig sabihin tumutukoy sa kilos na nangyayari na. Pero ang titingalain ay nasa magaganap na aspekto. Tumutukoy yan sa pagkilos na mangyari pa lang. Tinitingala, ginagawa. Titingalain, gagawin pa lang. Pasok yung linya ni Tipsy D dahil sabi niya mabigat si M-Site, di pa nangyari. Okay. Thank you sa pag-correct. Thank you. Salamat. Siyan, color between green and blue combination. Sayan, race lahi ni Goku. Gets ko naman yung Sayan, lahi ni Goku. Ang color combination pala ng green at blue ay Siyan. Kaya ginawa niyang Kayan ba yun? O, ano mabasa dito? C-Y-A-N? Siyan, Kayan? Doon niya, okay. Doon niya Kayan, Sayan, sound likes. Kaya naipasok yung green at blue color reference si Tipsy D. Kasi Kayan o Sayan,
siya kapag kinumbine. Gets ko yung cyan, gets ko yun. Yung color lang ang hindi. Kaya hindi ko kasi alam eh. Na cyan pala yun. Okay. Napoleon complex, parang narcissistic personality disorder, pero sa mga maliliit na tao na tingin nila sa sarili nila is sila ang pinakamalakas or superior sa ibang tao despite their physical appearance, social status. Ginamit niya na ang angle ito dahil nga maliit si M-site. Ulcer, cause of death ni Napoleon. Google nyo na lang yung last name. Okay. Thank you. Salamat sa mga nagko-correct sa mga bagay na hindi ko alam. Thank you. Round 3, Badang. Paano ako masasama sa kanila eh? Putang ina, 8 taon nga akong walang battle. Upal din to umanggil eh, no? Inang ina mo. Alam mo sa mga sinasabi mo, natatouch ako. Galing, no? Touches my heart, my Touches soul. my heart, my soul. My toes, my knees, my shoulder, my head. Tarantado! Suck my dickhead. Alam mo, Jonas, ang galing. Suck my dickhead ang puta. Subo mo yung utak titi ko. Tag ina. Suck my dick? O suck mo yung head ng dick ko. Suck my dickhead puta. Di ba correct me if I'm wrong. Di ba ang dickhead ay utak burat? Tama ba? Isubo mo ang utak burat. Isubo mo ang utak burat ko. Head. Gago. Tarantado! Suck my dickhead. Alam mo, Jonas, ang galing-galing mo talaga. Jonas, Suck ang my galing-galing mo dick. talaga. Nakakabilib ka. Gantong-ganto yung kapitbahay naming si Raulo pag nalalasing siya. Okay. At gantong-ganto rin itsurang tao pag nanungutang, sobrang paawa. Okay. Pero pag sisingilin mo na yung profile picture, pinapalitan na ng kandila. Katulad mo din si Bruce Frozen. Okay. Tinitira pa ako ni Snoop Dogg ng Pinas, pero yung itsura niya naman ay parang gus-gusing utin. At yung mga tumikira sa akin sa flip-top, mga putang ina ninyo, kala nyo, mga tangang natutulang. Kala nyo gagaling, no? Mga retarded na kulang-kulang. Mga sabog sa kamangmangan, mga matay pulang-pula, sa kaulo lang kakupalan, lagi nyo akong pinagtutulungan, dinuduraan, tangina, natataranta kayo sa akin, kalaban nyo, ako pa lang. Kayo yung mga mahihinang nilalang, masabi lang na malupit kayo, pangalang Badang, dinadamay na lang. Tsaka na lang kayong magyabang sa akin kapag meron na kayong pagkakilanlan. Kahit sabay-sabay pa kayong bumatil sa akin, Jonas, di ko kayo pagkakaitan. Kahit isa lang ako, lahat kayo magkakampihan. Para lang kayo mga patay sa lamayan, doon ko kayo pagkakampihan. Pagkakapihan. Pagkakapihan. Ulitin natin. Para kayong mga patay sa lamayan, doon ko kayo pagkakapihan. People's Champ to sa komento, may sariling estilo na konkreto, maraming talento, pinapakita kumpleto, nakikipagbaragan sa entablado at sa gitna ng labanan, umapalseto. Tangina mo. Kaya wag mo akong lalaitin dahil di ka uubra sa akin. Kaya kitang durugin at wasakin. Gamit lamang ang talento at ang ating sining. Bata ka pa lang, veterano na to. Kung di ko nakalaban si Looney Glockman, idolo nyo ako. Mga puki ng ina ninyo, isa din ako sa nagtanim dito. Ngayong umaani na kayo, kumukupal pa kayo. Mga putang ina ninyo, sa pagpukol ng isyo ko, dyan ka nanahan. Sa pagsabi mo ng rapist ako, kahit di totoo, dyan ka ginanahan. Daig mo pa, artista kung umarte, para kang si Johnny, manahan. Pero ang katotohanan sa buhay mo, di mo kayang masabi dahil sadya mong kahinaan. Pero ako hindi na panghinaan, boses hininaan. Nakinig sa mga payo, kinabukasan, pinaglaanan. Mga putang ina ninyo, kung di ako nagka-issue, malayo kay sa aking kalingkingan. Baka paritiro na ako, nagsisimula pa lang sa aking pinanggalingan. Pero Kaso nagka-issue ka eh. baka isipin nyo, nandito pa rin ako. Tanda-tanda ako na, bumabattle pa rin ako. Hindi po pwede nating sabihin, nag-enjoy lang ako habang kinukupal ko kayo. Okay. Gusto mo sample lang kita ng kakupalan ko? Okay. At tulungan pa kitang tirahin ng sarili ko? Okay. Di ba? Wala akong pakialam, manalo o matalo eh. Hindi ka old god Badang, old ka lang. Nagtawag si GL ng old god, ang lumabas urang-gutang. Okay. Kaya nga nagpapasalamat ako kahit matanda na ako, buhay pa. At hindi porket matanda na ako, wala ng pag-asa. Pero kung yan ang katuwiran mo, Jonas, tatanungin kita. Di ba matatanda na rin mga magulang mo, so hinihintay mo na lang din palang mamatay sila? Kaya sagutin nyo ako rito, mga rapper na mga bata. Di ba kayo natutuwa sa hip-hop industry, may bumabattle na matanda? Ako, ini-enjoy ko lang ang buhay ko, kaya huwag kayong magyayabang. Baka kasasabi nyo matanda na ako, hindi nyo abuti ng edad ni Tito Badang. Doon palang patay ka na eh. Condolence, gago.
Pero tandaan mo, simula sa araw na to, hindi na yan magpupos ang asawa mo. Dahil sa pagiging malandi niya at pagiging kantutero mo. Huwag mo na iparitoke katawan niya, bumuha na lang paritoke mo. Para maitago niya ang kahihiyan na idinulot nyo dahil sa pagiging ahas mo. Mga baboy kayo. At anong sinasabi mo na kay Rosmar na may bagyo, may mga lahar, o ano pa man? Tangina mo, hindi ko kailangan mag-post para tumulong sa mga kapwa ko. Tangina mo, baka isend ko pa sa'yo yung mga Gcash na pinadala ko sa mga taong nangangailangan ng gamot. Freestyle lang to. Kupal ka. Nandyan si Joel, mas kupal ka dyan. Pinang ina ka. Si Malupiton. Ito kasi problema rito, kala mo magaling na siya, tangina ka, hindi naman ako talaga naganda eh. Sinabi ko nga sa iyo, more on sa freestyle to, gago. Bakit yung estado na sinasabi mo na isang taon yung kinikita ko sa sili? Pukin ang ina mo nga, nakakuha nga ako ng kotse. 'Di ba? Nagsisikap ako. Hindi ako nangungupal, nagnanakaw o scammer diyan. Tito Badang, simpleng tao lang. Pero ba't galit na galit kayo? Buong Pilipinas yata. Pero mahal ko kayo. Ingat lang kayo kasi lahat tayo magkakasakit, mamamatay. God bless you all ha. Kayo rin. Fuck you. Okay, Badang is Badang. Ayun na pinakita niya, all 3 rounds. Okay. Jonas, round 3. Tirahin mo na yan. Hi. Gago. Masaya ba kayo? Nabuwa-battle pa daw siya? Yun lang. Gusto ko lang itanong. Ay, grabe ka, Tito Badang. Sayang yung binigay sa yung 8K. Gago. Sayang, tanginang yan. Freestyle ka. Mag-freestyle na lang din kaya ako. Wag. Hindi, wag. Wag, binayaran Kasi kayo dyan. tangina. Kaya, hindi, okay lang. Manalo o matalo, uwi naman ako masaya. Malaking karangalan sa akin matalo ng preparadong tanga. Di pwede mo lang round 3. Okay lang, Pag-usapan natin yung pambabash mo kay Glock. Ito yung sinasabi ko kanina. Round 3 na. Pag-usapan natin yung sinabi mo, pambabash mo kay Glock porket may anak siyang bakla. Okay. Tama, sinabi mo kanina. Alam nyo ba para kay Tito Badang na ang pagkakaroon ng anak na bakla ay itinuturing niyang sumpa? Pues dito sa sasabihin ko, sampal sa'yo to at eto ang tunay. Yung mga hinuhusgahan mong bading ay mas successful pa sa'yo ang buhay. Nice point. Ganda nun. Si Vice Ganda, OG Diaz, o kahit nga kay Diwata lang, tangina ka. Magmumukha kang pulube pag dinikit ka sa kanila. Alam mo bang para sa mga LGBT, mas nakakahiya kang nilalang? Mas gugustuhin pa nilang maging bading kaysa maging badang. Nice. Nabasa ko na rin siya sa comment, yung punchline na yan. Bilang tatay, alam kong hindi biro magkaroon ng isang anak na may iba ang kasarian. Pero hindi ibig sabihin sa pamilya yun ay malaking kasiraan. Kung dumating ako sa ganong sitwasyon, ako hindi maiinis, tangina. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng anak na bading kaysa magkaripis na ama. Oh, damn. Woo! Kasi sino nga bang nakakahiya? Yung mga lalaking nagbibihis babae pero kumakayod ng marangal para lang mailabas yung pamilya? O yung mga lalaking lalaki pero nanghihipo ng babae para mailabas yung similya? Damn. Kung may kasalanan man ang mga bading, siguro kung may kasalanan man, sa mata lang ng Diyos. Pero wala kang karapatang mangusga. Ikaw pukin ang ina ka, pati sa batas ng tao, lumabag ka. Kaya hindi sapat ang salitang sorry, patawad, paumanhin sa iyong nagawa. Yan ay isang sumpa. Kailangan mong gawin na to pa rin ang 666 na tsupa. Gago. Kasi isipin mo, paano kung may makasalubong kang bakla tas nagkaasaran kayo bigla, anong nakakainis? Yung asarin mo siya ng bading. O sabihan ka ng rapist. Tangina. Diba? Gago. Yung mga bakla, kahit rumampa yan sa kalsada, wala yang kasalanan. Pero yung mga katulad mong rapist, pag nakita sa daanan, matik poposasan. Tangina. Kaya ito, last na. Alam mo, masasabi ko sa'yo, Otits, love kita eh. Pero sana wag mo nang ipilit yung mga bobo mong hirit. Di namin kailangan yung makitid mong pag-iisip. Tsaka binigyan ka na ng Miranda rights, Otits, may karapatan ka ng manahimik.
Okay. Yun lang, Otits. Wala akong ibang gusto sa birthday mo kundi matupad lahat ng mga pangarap ko. Sino nanalo dito? Ako all 3 rounds Jonas. All 3 rounds Jonas ako. Sino nanalo dito? Ang mananalo dito, 5-0. 5-0. Panalo si Jonas. Jonas. Ayun. Jonas ako doon. Anyway. Yun nga. Yung kung magbabattle kami ni Badang. Gusto ko talaga flip top. Gusto ko sa flip top. Pero kung ayaw talaga ni Enigma, wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilit yan. Pwede naman sa ibang liga. Pwede. Pero hindi ko bibigay ng mura yan. Kung magkano nakuha ko sa flip top, dapat triple. Yun lang yun. Ito talaga ang number 1 ko pagdating sa reaction video, Tito Shernan. Lagi ko pinapanood ang mga upload mo. Pa-shoutout naman, Kuya Shernan. Guido Alvaro from Ginsay, Danau. Pang-hype siguro sa Shernan versus M-Site. Alin, yung reaction video. Pang-hype ba yan? Bahala kayo. More reaction videos kasama sila, ha. Masaya din pag may kasama ka. Ayun, plano ko rin mag-guess yung kasama mag-reaction video. Baka nyo na lang kung sino. Okay. Shernan, ito na bagong meta mo sa reaction video. Hanap ka lagi ng silent flip top watcher. O kaya di masyadong nanonood tapos sama mo sa react mo. Para may fresh POV ka sa discussion. Pwede naman. Sige. The best talaga si Tito Shernan sa reaction video. Wala akong pera. Yun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at kung taga saan. At syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyong gawan natin ng susunod na reaction video. At hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.